Panginoon, hindi ko namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Isa ho dahilan ng pagkabalisa ng tao. Kaya kung hindi natin alam kung saan mapupunta si Jesus. Bahagi ho, kaya nga ho yung ating pananampalataya ay isang pananampalataya na nawa ko ay hindi natin maunawaan kasi kakataon kung saan ay ayaw lang Diyos na tayo ay mabalisa kasi yung pananampalataya natin sa pananampalataya na nagnanais na tayo ay gabayan mapanaga kaya nga ho sa loob ng isa binibigyan namin ng pansin ulit magbigayan kayo ng kapayapaan. Hindi lang mo para sa naman ng tayo, ngunit maging bahagi mo sa amin rest in peace. Pero hindi lang mo para sa naman ng rin, maging bahagi mo ng ating pagkilos sa pagkaang sa daigdig na ito. At ngayong panahon na ito, isang kalimitan ang sinasabi ng tao kaya nawawala ng kapayapaan, ay alin, stress. Kaya nung sabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa. At ano yung pamamaraan? Sabi nga natin na yung ating pananampalataya ay nagtuturo sa atin ng mahalagang bagay na nawa po ay magbigay sa atin ng kapayapaan at kapalitan. Kain na ho sa gitna ng pagkawala ni Jason. Bakit? Kasi hindi yung dulot na Jesus, ang dulot ng pag-iirap, pagkabantay ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Jason. Na kung tutusin ay tinanggap natin ang kailan mula ng tayo ininyakan. Yun ang pangako na huwag natin kalimutan. Tayo mga binyagan, tayo ay tumanggap kay Jesus sa biyaya ng sakramento ng ating pakikisama kay Jesus. Bagaman siguro sa Biblia, bata pa lang. Ganon yung grasya ng Diyos. Bahagi o. Kaya nga kung tutusin, yung salitang huwag kayong mabalisa, ay paanyaya mo sa ipinamamalig ng buong kapal na ipinagkaroon sa atin ng biyaya ng buhay na walang hanggan mula nung tayo ay bininyagan. Bata ka man, matanda ka man. Pero, sana po, hanggang tayo dumadaan sa daigdig na ito, sabi nga natin ay tayo ay magpakilala na tayo ay mga anak ng Diyos. Nawa ang buhay natin ay isang buhay na kumikilos upang higit sila ay nagpatutuo na tayo ay ililigtas ng Diyos. Pero yun ay gawa ng biyaya na ibinigay sa atin nung tayo ay mga bininyagan. Yung ang pagkasakatuparan ng bagay na ito, lalo-lalo na sa pamagitan ng paggabahin ng mga sakramento, katulad ng halimbawa ng kupil, ay magkaroon tayo ng sapat na kaalaman, gabayan tayo ng Espiritu Santo upang makita kung ano ang tama at mali, upang makita natin yung landas na ating tinatahak, yung sakramento ng kumpisan, na nawa kung ay makapagsisi tayo kapag sa gitna ng ating mga pagkukulang at kasalanan. Yung pumapasok sa buhay ng asawa, magpakasal, bahagi yun, napakahalaga yung sakramento ng kasal na pinapahayag natin na Panginoon, samahan mo ako at ang mapapag-asawa sa buhay na tinatahak upang gabayan at may taguyod ang buong pamilya.
yung sakramento ng banal na Eucharistia, magsisimba pag-araw ng linggo, yung kalimutan ng maintenance natin yun. Huwag natin kalimutan na magsimba ng araw ng linggo. Bakit tayo magsisimba ng araw ng linggo? Kasi, sabi mo, tayo mga anak ng Diyos sa biyaya ng sakramento ng binyag. Yun ang huwag natin kalimutan. Yung lahat ng yun ay nagsimula sa biyaya ng binyag. At kahit na ho siguro, mayroon mga magpapari, at yung pagkapahin ng langis sa mga may karamdaman. So, kapag may mga mahal tayo sa buhay na matagal nang nakaratay sa higaan, huwag kayong mahiyang magpatawag ng pari para mag-alila ng santuan. Bakit? Itong lahat ng ito mga pandaban sa tanda, may kinatag na ating Panginoon sa Kristo ang pangalan. Bigyan tayo ng biyaya. Bigyan tayo ng kapanatagan ng kalooban para magkaroon tayo ng kapayapaan, mawala ang ating pagkabalisa, at pagtitiwala natin. Kasi yung pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin, tayong lahat ng binyagan, kasama na Diyos si Jason natin, ibibigay sa atin yung yung buhay na walang hanggan. Yung langit na nawa mo ay pakinabangan. At kung sakaling ba si Jason ay nagkasala, ay hindi bululog natin na nawa siya kahabagan ng pumuli kapal. Nawa mo siya ay nakahingiri ng kapanawaran. At pagsumikap natin na tayo lahat ay manalangin upang kapinabangan niya yung biyaya na ito na ipinagkaloob sa atin. Kaya maging kakaroon tayo ng kapanatagan. Bakit? Maging maliwanag sa atin natin, nasa mabuti na siyang kalagayan. Kasama na siya ng Diyos. Bahagi yun na kung saan yung nakita natin. Kapag hindi mo tayo sigurado, mahirap yun. Kaya mo napakaganda yung sakramento ng pagkapain ng langis sa mga may sakit. Kasi ano yung tinuturo nun? Kapag kasi napahiran ng langis yung may sakit, kasi kaakibat na rin yung sakramento ng kumpisan, ay sigurado natin, hindi na pumunta sa impyerno niya. Bahagi mo yun. Ay pupunta na ba sa langit? Pupunta rin siya ron, pero baka dumaan pa sa purgatorio. Pero yun ang pangako ng buong ni Kapal. At yun ay biyaya na ipinagkaloob sa atin bilang mga nananalig sa ating Panginoon.